Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, nandito pa rin tayo ngayon sa ating talakayin kaugnay po sa ahkamu as-safar allati yahtajuha al-muslim. Ang mga batas ng biyahero na kailangan malaman ng isang Muslim. Napag-usapan natin nung nakaraan na kapag mayroon kang naiwan na sala, nung time na hindi ka pa biyahero, tapos naalala mo siya sa time ng paglalakbay, papalitan mo siya ng kumpleto. Halimbawa, hindi ka nakapagsala ng duhur, then dumating yung paglalakbay, then naalala mo na hindi ka pala nakapagsala ng duhur. So, pag naalala mo siya sa time ng paglalakbay, ang isasala mo sa duhur ay kumpleto pa rin po, kahit na ikaw ay nasa travel. Ganun din po kapag naalala mo ang sala sa paglalakbay, which is 2 raka'a lamang yun. Then naalala mo na hindi ka pala nakapagsala ng duhur nung time nang naglalakbay ka, naalala mo na lang pagdating, so pwede mong isala ito ng 2 raka'a na lang. Actually lang sa mga ulama, sabi nila, pag dumating ka na, saka mo naalala, so kumpletuhin mo na yung sala. Pero walang problema na ang naiwanan mong sala sa travel na duhur, which is 2 raka'a na lamang, naalala mo na lang siya pagdating mo, ay papalitan mo siya ng katulad din po ng bilang ng pagiging biyahero mo na 2 raka'a na lamang. Sabi ni Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, amal muqim idha dhakaraha fi safari, fadhalika bil ijma' an yusalliya 4. Amal muqim idha dhakaraha fi safar, kapag residente ka at nakalimutan mo yung sala sa paglalakbay, nagkasundo ang mga ulama na kailangan mong salahan yung naiwanan mo halimang duhur yung asar ng 4 na raka'a. Okay, karagdagan dito, yanbaghi an ya'lama annahu la talazuma bayna qasr as-salati wal jam'i khilafan lima yadhunnuhu kathirun minan nas. Fayajuzu qasr as-salati duna al-jam'i kama annahu yajuzu al-jam'u fi al-hadri lil-'udri kal-matari wal-maradi wal-khawfi wa nahwi dhalik. Okay, dapat natin malaman na hindi po obligado na kailangan magkasama ang jam'an o kasran. Na kung saan kapag pinahintulutan sa iyo ang jam'an, o pinahintulutan sa iyo pagsamahin ng 2 sala, kailangan din pahintulutan din sa iyo na paiksin yung sala. O kaya pinahintulutan sa iyo ang kasran, which is bihiro, yung lahat ng 4 na raka'a, magiging 2 raka'a na lang po, hindi po ibig sabihin na kailangan may jam'an din po. Okay? So wala pong talazum, hindi po obligado magkasama yung 2. Katulad ng iniisip ng marami sa mga tao. Payajuzu qasru salati dun al-jama'. Pwede mong paiksi ng sala, yung 4 na raka'a, pwede mo na lang gawing 2 raka'a na hindi mo na kailangan isunod yung asar. O yung duhur, nagsala ka ng duhur ng 2 raka'a, hindi po obligado na kailangan may sunod agad yung asar. Kama annahu yajuzu al-jam'u fil hadar. Katulad din, halimbawa, pwede rin naman pagsamahin ng sala na ikaw ay residente, mukim, na may mabigat ang dahilan, malakas yung ulan, mabigat yung karamdaman, sakit, may matinding kinatatakutan sa labas, at iba pang mabibigat na dahilan, pwede mong pagsamahin ang 2 sala. So, katulad din, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsagawa siya ng sala sa oras niya, ng kasran, sa Makkah, sa panahon ng Hajj, sa kanyang oras, sa duhur, ng 2 raka'a, hindi niya isinusunod yung asar. Din sa asar, ng 2 raka'a. So, ganun po yun. Kaya nga, walang talazum. La talazuma bayna al-jam'i wal qasr. O bayna al-qasri wal jama'. Hindi po kailangan na magkasama yung 2. At kabilang din po sa sunnah mga kapatid sa paglalakbay, minas sunnati lil musafiri tarku sunan ar-rawatib fi safar. Naiwanan dapat ng traveler ang lahat ng sunan ar-rawatib. Alam natin, napakalaki ng gantimpala ng sunan ar-rawatib, 12 na raka'a sa araw at gabi sa residente, kung saan may gantimpala ka na isang bahay, ang pinapatayo mo o ginagawa siya ng Allah na bahay sa paraiso, araw-araw isang bahay. Kapag naisagawa mo ang 12 raka'a na sunan ar-rawatib. Pero sa paglalakbay, iwanan to. Hindi ito isinasagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban na lamang po sa Raka'at al-Fajr.
ang dalawang raka'a ng Fajr. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Raka'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Ang dalawang raka'a ng Fajr ay mas mainam sa mundo at nilalaman nito. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya iniwanan 'yon. Pero yung sunan ng Duhur, sunan ng Asar, sunan ng Maghrib, sunan ng Isha, lahat yan iniiwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sunan ng rawatib maliban sa dalawang raka'a ng Fajr. Amma an-nawafil al-mutlaqa fahiya mashru'atun fi as-safar wal hadar. So ang mga sunna na mutlaqa, walang particular na oras, mutlaqa ibig sabihin wala siyang mga particular na oras na may isagawa ang sala na to. Hindi siya tumutukoy sa ganitong oras dapat may isagawa mo, na katulad ng sunan ng rawatib pagdating ng duhur, dapat bago pumasok yung asar is may isagawa mo na yung sunna niya, ay pwede siyang isagawa sa traveler at saka residente po, mukim. Halimbawa, sunnatul wudu. Pag nakabagudo ka na, anumang oras magudo ka, pwede kang magsagawa agad ng sala. Wa salatud duha. Anumang oras na sumikat na yung araw, pwede ka na magsalatud duha. Wa tahajjud fil layl. Anong oras sa gabi, gusto mo magsala dyan, ng tahajjud, pwede pa rin. Wa hakada as-salawatu dhawatil asbabi ka tahiyatul masjid. At ganun din po yung mga sala na may mga dahilan, katulad ng tahiyatul masjid, wa raka'atay tawaf, pagkatapos yung magtawaf, magsasala ka ng dalawang raka'a, salatul istikhara, yung pagsasagawa po ng salatul istikhara, pag may mga makamundong bagay na nagdadalawang isip ka dito, kung gagawin mo ba o hindi, tutuloy ka ba o hindi, tatanggapin mo ba o hindi. So, hindi rin po, pwede rin po isagawa ito kahit na ikaw po ay biyahero po. Wa salatu tauba, at saka ang sala ng tauba, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at maliban pa dito. So ito yung mga sala na to ay pwede mong tawag dyan, pwede mo siyang isagawa kahit na ikaw ay biyahero at hindi ka biyahero. Pero ang lahat ng sunan ng rawatib, iniiwan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban sa sunna lang na mabibigat. Halimbawa, raka'at al-fajr, ang dalawang raka'a ng fajr, at ang salatu al-witr. So ang sunan ng fajr, ibig sabihin pagpasok ng fajr, magsusuna ka ng dalawang raka'a, hindi yan siya iniiwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At saka ang salatul witr. Ito yung mga sunna muakkada, mabigat na sunna na hindi iniiwanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi paglalakbay po. So abangan natin ng susunod na karugtong na talakay natin dito, ang sasama ng dalawang sala sa paglalakbay. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.